Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbabalik dito sa maliit na community po ng ating mga katutubong Aitas na talagang minahal natin na sa mahabang panahon po mga kabayan. Sila po ay naepektuhan sa demolasyon at nandito po tayo mga kabayan kahit papaano ay magiging kaagapay po tayo sa kanilang pangangailangan sa araw-araw mga kabayan. Nandito pa rin po ang Tres Marias, no, and Chocolate Girls na si Ate Flor na lang ngayon. Nagtanong po pala, nasaan na ba yung mga Chocolate Girls? Siyempre sa kanya-kanyang pamilya po mga kabayan, may mga kanya-kanyang obligasyon tulad ni Cha. Si Cha dapat kasama ni Ate Flor ngayon. Kailan po si Ate Cha nagpagawa tayo sa kusina, no? Sa bahay po nila mga kabayan, hindi po pwedeng sasama kasi walang mag-asikaso doon kasi magko-coffee sila, magme-merienda and everything. Kaya doon po muna siya. Sasama siya after magawa yung kanyang bahay. Then si Ate Melody naman po mga kabayan, umuwi din po kung saan sa kanilang lugar kasi po nagpapagawa din po ng bahay. And then si Rinalyn naman po mga kabayan, busy din po. Siyempre, bagong kasal, alam nyo naman po, honeymoon. No, busy sila dahil buntis din po si Rinalyn. Parang naglilihi na ata, Ate Flor. Kaya madalas masama yung pakiramdam. O sino pa ba? Si Rika, hindi na rin pwede mga kabayan kasi may baby. Hindi na rin pwede. Kaya sa Ate Flor, pwede naming hilain sa kasitsa. Kahit saan pwede namang hilain kasi malalaki na yung anak nila at saka nandoon naman yung mga mistress sa Viewdick. Kaya ang pwede ko lang mahila ngayon ay si Ate Cha and Ate Flor. Okay, syempre kasama pa rin natin ang Sarah QTV, yung babaeng gumulong sa lupa. Si Ate Joanne and Kuya Justin nandyan. Sarah QTV po mga kabayan ay supportan at bisitahin po natin yung kanilang channel, Team Lori Driver and Makoy and Jacoy. Okay, so umpisa na naman po tayo sa hapong ito, mag-ikot dito sa nabanggit ko nga po, sila po yung naapektuhan nung na-demolish po mga kabayan. Tao po! Hi! Wow, ang cute naman ng bahay, aircon. Kahit sa ang sulok, tagos ang hangin, aircon po mga kabayan. Tamang-tama kasi yero. Wow, ang ganda naman dyan ng barong-barong nyo dyan. Sino kasama nyo? Mga anak ko po. Oh, anong pangalan? Rebecca po. Rebecca. Kapatid mo, Ate Flor, nandito pala. Bakit maputi siya? Kapatid mo, nandito pala si Rebecca. Si Ate Rebecca hindi rin po pwede pala kasi nagtrabaho. Silang dalawa ng mister niya araw-araw. No, kaya bibihira nyo lang makita si Ate Rebecca sa kamera, pati asawa niya kasi may trabaho po araw-araw. Maputi rin si Rebecca. Kumustahin mo si Ate Rebecca? Maputi rin si Rebecca. Ay, nandiyan ka pala kapatid. Nandiyan ka pala. Ayan. So, Ate Rebecca, nasaan si mister mo? Wala na po, balon na po ako. Ang aga mo namang nabalo. Ilang taon ka na? 29 po. Kulot ka ba? Opo. Pero parang, Mix po. mixed na. Nalungkot naman ako kaagad sa balita mo. Nabalo ka ng Opo, nung 29 po. 2029. Opo, noong August 1 lang po siya namatay. Bali, anim na buwan pa lang po siya. Kulot din ang asawa mo. Bisaya po. Bisaya taga saan? Mindanao po. Bisaya, gid. Bisaya, Jud. Opo. Kasabot ka? Hindi po asawa ko. Pero konti, nakarelate ka. Konti lang po. Oh, la Bisaya. Ang dami talagang mga Bisaya ngayon. No? 29 ka pa lang, nabalo ka na. Ilan ang anak nyo? 6 po. Hala. Paano na ngayon ang buhay, Ate Rebecca? Nagkikipagtrabaho po ako, katulong kasambahay po. Paano ka naging kasambahay eh? May inaalagaan ka Hindi rin. po, iniiwan ko po sa anak ko, tapos umuwi po ako, papasok po ako ng alas 7, uwi po ako ng alas 12. Bakit ilang taon na ba yung anak mo? Yung anak ko po, 15 anyos na buntis po. Panganay mong anak? Opo. Buntis? May Opo. asawa? Opo. Dito nakatira sa Hindi po, inyo? may bahay po siya. So nakikiiwan ka muna Opo. doon? Para mapakain ko po yung mga kapatid niya maliliit. Ilang taon ka na din kasambahay? Yung simula po nung namatay yung asawa ko, nagtrabaho na po ako.
Ano nga bang kinamatay ni Mister? Nangangalakal po siya, nadaghanan po siya ng batong malaki. Hala, apo. Saan? Yung, alam niyo po, yung may ano dyan, dike po dyan. O dyan sa mga dinadaanan Opo. namin. Yung mga bato dyan. Opo. O tapos, ano bang kinuha niya doon? Bakit napunta siya doon Nangwapata sa... siya ng bakal. Na ano po siya, natumbang po siya ng ano. Ay, apo. Ito ba yung dike na inaalisan nila ng bakal? Opo. Kinungkuha nila. Yung Opo. mga dike na, yung mga diki na mga sira-sira. Opo. Tinatanggal nila yung bakal para ibenta. Opo. Hindi niya nakita. Nandyan ba sa... Maagang maaga po yun, alas 8 po ng umaga. O tapos, Sinugod po siya sa ospital alas 10 na po, na wala na po siya. hindi niya nabantayan na babagsak yung simento sa kanya o yung bato sa Hindi po kanya. niya napansin siguro po kasi biglaan daw po. Sobrang laki ng nakadagan sa Yung kanya. alam niyo po yung buhos, yung poste po. Naku, solid pa talaga yung buhos. So, yun ang bumagsak sa batok niya o sa ulo niya. Opo. Kumusta ngayon, Ate Rebecca, na maraming anak, maliliit pa, napakabata niyo pa, and then wala si Mister? Kumusta ang buhay? Gaano kahirap? Mahirap po. Kaso kakayanin po. Kasi po walang magpapakain sa mga anak ko kung di pa ako mag-ano. Nakakakain naman sila, Ate Rebecca. Opo. Kahit ako, nakayanan niyo. Kinakaya po. Minsan nangihingi po ko sa mga kapatid ko. Anong, minsan, syempre, lalo na ngayon, mga nasa murang edad pa yung mga anak mo. Minsan natatanong ba nila nasaan si Papa? Minsan po nagtatanong. Yung iba po, alam na po nilang patay yung tatay nila. Pero yung maliliit po, Hinahanap nagtatanong po. nila. Anong sinasabi at pinapaliwanag? Sinabi ko lang po na pumunta sa nagtrabaho po sa malayo, sabi ko. Kasi hindi pala maintindihan yung mga bagay-bagay. Opo. Grabe yun, napakahirap yun, Ate Rebecca. Mahirap nga ang buhay. Na nandyan si Mrs. na nandyan si Mister na nagtutulungan kayo. Lalo na siguro kung wala kang katuwang, 'di ba? Lalo sigurong mahirap na ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw yung maghanap buhay, pag uwi mo galing sa trabaho, pagod ka, pero kikilos ka pa dito, maghanda ka ng pagkain, maglinis, lahat ginagawa mo. Pag uwi ko po papasok po ako ng alas 7, pag uwi ko po ng alas 12, asikaso po ako ng bata, magluto, mag-igib. Saan ka kumukuha ng Sa lakas? simple, sa ano po, sa mga anak ko po, sa Panginoon. Tama. Anong pangarap mo sa mga anak mo na kahit wala na si Mister? Sana po mag-aral sila mabuti. Para kahit pa paano hindi nila maranasan yung nararanasan na hirap. Kahit pa paano hindi sila maggumaya sa amin na Yung bata ko dyan. Tama yun. No, diyan ako natutuwa sa mga magulang na walang bukang bibig na kahit gaano kahirap yung buhay, yung sitwasyon, pero nandoon pa rin yung kagustuhan nila na makapag-aral para hindi matulad yung anong buhay na naranasan nila. Opo. Ito isa sa mga anak mo. Pangalawa. Pangatlo po. Ay, pangatlo po. Ito po. Maliliit pa nga sila. Tapos may 2 taon pa po ako. Ayan. So, ayun mga kabayan, no, nakakalungkot. Iba-ibang klase o iba-ibang storya ang buhay ng mga kabayan dito. Sabi ko nga, hindi baling sobrang hirap yung buhay natin. Huwag natin pagdaanan ng sakuna tulad nung nadimula sila. No, maihambing natin na nadaanan sila ng sakuna mga kabayan kasi na-demolish, nawala sa kanila yung lahat-lahat. No, yung lalo na yung bahay mga kabayan. And then sumunod pa itong trahedya sa mister ni Ate Rebecca na sobra-sobra, no, na talagang isa din sa nagpapapilay sa buhay ni Ate Rebecca. Pero ganun pa man, lumalaban at humuhugot ng lakas ng loob sa mga anak. Tama, sa mga anak ng biruan at siyempre sa Panginoong Diyos na bigyan siya ng lakas ng katawan sa araw-araw para makasurvive. Kasi paano? Mga maliliit pa yung mga bata, walang ibang inaasahan. Tapos, kung mapundi rin si ate, paano yung mga bata? 'Di ba? Kaya doble ingat din, no? Kailangan bukod sa tibayan mo yung loob mo, ingatan mo yung sarili mo para kahit papaano ay yung pangangailangan ng bata, walang ibang inaasahan kundi kayo lang. 'Di ba? Na makapagtrabaho kayo. Bukod doon sa pangangailangan ng mister mo noon, ano pang trabaho noon? Nag-uuling po. Kayo, Opo, kami po. kayo.
Pero nung hindi pa namatay yung mister mo, ikaw anong Sa bahay lang po ako. nag-aalaga sa mga Opo. bata? Gaano kahirap na may asawa noon na mayroon kang katuwang sa trabaho tapos ngayon na wala ka ng asawa na ikaw lahat? Mas mahirap po ngayon. Bakit nasabi niyo mas mahirap ngayon? Kasi halos ikaw na po lahat gumagawa eh. Maghanap ka ng pagkain, magpaaral ka ng anak mo. Dumating 'di ba ang punto na napapagod ka na? Bihira lang po. Kasi sa mga sinabi ko po sa sarili ko, palaking ko muna mga anak ko. Dumating din sa punto na parang pag sobrang pagod na ng katawan mo na umiinit ang ulo mo na nasisigaw yung mga bata, napapagalitan Minsan yung mga po, pag sobrang-sobra na po. Minsan magugulo po yung mga bata, umiiyak. Siyempre, tao ka eh. Opo. Napapagod. Iniisip mo kung paano yung buhay-buhay. Lahat na iniisip mo. Normal lang yun na minsan na pagsalitaan mo nang hindi maganda yung mga anak mo, napapagod ka o ano. Ngayon, naisipan o sumagi din sa isip mo na mag-aasawa para meron kang maging katuwang sa buhay-buhay? Hindi po. Wala po sa isip ko yan. Kasi po inisip ko yung mga anak ko. Makapag-asawa po ako, tapos yung anak ko api-api ng magiging asawa ko. Tama. Yun po inisip. Lahat ng mga senior dito sa Magutama. Yan ang nanay. Yan ang nanay. No? Natuwa din ako sa tatay doon noong nakaraan, mga kabayan, na matagal na naging byuda, 10 years. Pero hindi naisip na nag-asawa dahil iniisip din mga anak. Si ate din ganun din. No? Marami dito na hindi lang si ate, no? Marami din tayong nakilala o nakakausap o natulungan na mas priority nila yung mga bata, hindi yung pag-aasawa ulit. Kaya yung priority mo ngayon, mga bata. Kasi iniisip mo, baka merong stepfather ay... Hindi mo po kasi mawala, minsan yung mga bata, makulit, napapalo din po sila. Meron po kasing ganun na stepfather na ayaw ng bata. Talaga, no? Bukod doon mga kabayan, tulad nung isa sa mga na-vlog din natin, mga kapatid natin katutubong Aitas, naawa ako. Kasi nabiyuda siya, and then nag-asawa ng Bisaya from Leyte. And then, nag-asawa siya, may anak. Yung asawa niya, yung mister niya, yung pangalawang asawa niya, walang pakialam doon sa mga anak o nagiging mga stepson o stepdaughter niya. Wala siyang pakialam. No, bagos siya patuloy ang nagiging pakainin ngayon sa nagiging asawa niya. Kumbaga si mister ay wala siyang pakialam doon sa mga anak niya, no? Ay ang pakialam niya sa oras ng gabi lang po, mga kabayan. Yung pinapakailaman niya yung oras ng hating gabi na magbungkalan siya, yun lang ang pakialam niya. Yung obligasyon na para doon sa asawa, at syempre, katulad ni ate, pag nakahanap at may nagkagusto sa kay ate na lalaki, na gustong asawahin at gusto magkaroon ng pamilya, matik po yon. Pag minahan nyo si ate, Ibika, mahalin mo na rin yung mga anak. Kasi nakilala mo siya, ay mayroon na siyang mga anak. No? Mahal mo si ate, syempre, anak niya, dugo niya yun, mahalin mo rin siya. Kung anong obligasyon mo ni ate Rebecca, ganun din ang magiging obligasyon mo dun sa mga anak niya. At magiging anak mo na rin yun. Yun ang totoong pagmamahal. Hindi yung asawahin kita, bahala ang anak mo, hindi ko naman anak yan, ikaw lang naman ang ano ko, kailangan ko sa gabi. Yung obligasyon ko, ikaw lang. Which is big wrong. Hindi maganda. Wag na lang kayo mag-asawa ng may anak para wala kayong obligasyon at hindi masasaktan yung nanay at yung mga bata. At walang gulo, walang away. Mag-asawa na lang kayo ng single. Okay, mag-asawa na lang kayo ng mga seniors para hindi na makaanak. Wala kayong obligasyon. Oo. Kaya nga nagdadala ko palagi ng senior eh. Kasi kung sino yung magkagusto, sabihin nyo sa akin, mag-message lang kayo. Diba? Available sila. Oh, si Ate Flor, single yan. Single parent yan na walang anak. Oh, 'di ba? Oh, nandiyan sila. Ang gaganda nila, mga kabayan. No, kontakin niyo lang sa Ate Joanne, yung nanay nila. Kung sino yung available. Ayan, ang gaganda nila, sayang.
No? Oo, malay nyo, magkaroon ng miracle. Isa sa mga seniors natin, mabuntis. O, di ba? Ako ang sasagot sa gatas. Lahat, vitamins, gatas, ako. Oh, basta bungkalin nyo lang, bungkalin hanggat makabuo. Wag yung tigilan hanggat hindi makabuo. Ang lakas ko pa naman sa gatas anak ko. Oh. Hindi yung anak? Hindi kaya mangangawit sa Oh. kahanap. Paano pag halimbawa mag-asawa tong mga anak mo, Ate Joanne? Kasi ito talagang nanay. Triplets to. O paano pag halimbawa mag-asawa yung mga yan, Ate Joanne? Papayag ka? Sinong unang ibenta mo? Ang muna ko po bibenta. Si Mami. Sanel? Mami. Yeah. Gusto mo kasi maganda ko eh. Kasi po maganda ito. Lumalab. Kahit guwalit ako, pero maganda ako. May makeup ka kambal pa. Pero ayaw ko yung matulad ka sa kwento ko, ha? Na mag-18 ang anak, ha? Huwag mo gayahin yan. Ano, baka yung lakad mo. Paano yung lakad ng 18 ang anak? Ganun. Siyempre, kung dalaga. O, siyempre, no, meron na naman tayong mga katatawan ng mga kabayan. Kasi siyempre, hindi biro. Hindi biro single parent na hindi lang isa, dalawa, tatlo, anim na anak mga kabayan. Single parent. Hindi biro yung pakainin ni ate araw-araw. Di ba nga? Magpakain tayo ng isang anak, dalawang anak. Minsan, magkadaugaga na tayo kung saan tayo hagilap ng pagkain. Imagine, anim. Si ate pa kaya, pero at least nakitaan pa rin natin na matapang, no, at positibo si ate sa pananaw niya na kaya niya. Kaya nandito tayo na hindi puro lungkot-lungkot na nga madadat na natin, tapos lungkot pa yung dadalhin natin. O kahit pa paano, napatawa natin sa ate sa mga ano natin. O anong advice ni ate? Kasi sabi niya talaga hindi siya mag-aasawa. Kasi paano daw yung bata yan na mabubog? Tama po ba yung sinabi niya? Kasi nag-agree kayo dyan eh. Tama. Wapi. Totoo O nga anong po, mensahe anak mo ko. kay ate? Kasi Hawakin yung noong 1988, anak ko, kat hindi nyo maitanong, yun po ang naging kasaysayan ko. Biro mo, sa nakikita ko, mahal ng biyanan ko yung isang babae. Anak ko, buti na lang, tao pa ako, anak ko. Hindi ko binasa sa isip ko na titingin ako ng magandang lalaki. Hindi po. Hindi na. Buti na lang nandyan ang mga madre. Sabi, kumusta ka? Buti po, sister. Gusto mo sumama sa amin? Oo naman. Kaya lang, isal pa lang ang anak ko. Anak ko. Ngayon, yun, pinabayaan ko siyang naglabing-labing sa iba. Ang pati ang mga biyanan ko. Sure na sure doon sa isang babae. Kaya, ang istorya kong ito, anak ko, totoo ito. Kumbaga, excuse Mami D, kumbaga si Mami D, hindi naman siya naging biyudo, pero mas masaklap sa biyudo. Kasi, kumbaga, sumakabilang bahay. Parang ganun po. Tapos kayo na nag-alaga sa mga bata, nagpalaki. So, ganun po yung Mas ibig masakit, sabihin, no? Mami. Hindi po, isa pa lang ang anak ko noon, anak ko. O, isa pa lang. Pero hirap ka na nun, Mami D. Hirap na O, ako. paano si ate? Anim. Oo, anim Mas na. lalong dubli-dubling Mas hirap lalong ni ate. dubli-dubling hirap niya. Kaya, tama yun, anak ko. Ngayon, tiniis ko yun. Iniwan ko kasi stepmother kong nag-alaga doon sa panganay ko. Pinabayaan ko, nasa mga madre ako. Ngayon, yun, nagtatrabaho sa malaking Corsilio House. Yun na, minahal naman ako, anak ko. Kagaya mo rin, anak ko, na hindi ako nagtatrabaho, kain tulog lang, pahinga ka lang dyan sa kwarto. Pero pag wala po sila, hindi ko natiis. Sabi ko, doon sa pinapaaral nila ng madre din. Nagtrabaho ako, bigyan mo naman ako, sa akin na yung taas. O sige, kaya mo, kaya ko. Yun po, yun ang trabaho ko. Sa bandang huli, anak ko, di umuwi ako. Sabi ng mga madre, yung mga gamit doon, nagkandawala-wala, ganyan naman. Bantayan mo yung kubo namin. O sige po. Hindi madalit salita anak ko. Mga 1 taon ako sa kanila, umuwi ako, 1987. Tapos yun, 1987 umuwi ako. Ito naman father ko, kala mo, sabik din ng manugang, ganyan ang inisip kay nangyari sa akin eh. Pumunta lang ng isang gabi yung biyanan ko. Aba, ay ganun nga, ay rugo. Ay rugo ng ay rugo. Yung ay rugo, kawawa.
Oo, kawawa. Ganun. Kung ano may mangyari, tatawagin daw ako, papatayin din ako. Eh ako naman ang tanga. Oo, siguro nga. Pero nasa Angeles sana ako nagtrabaho sa mga restaurant. Pupuntahan ako ng Kapampangan. Sabi naman ng tatay ko, huwag anak ko. Mga customer pala, Amerikano. Ayaw niya nun. Kung nakilala man ako ng Amerikano, nakakasawa ako ng, oo. Eh hindi, ay anak ko, patayin ka. Eh sabi mo akong gaga, talagang takot. Ganun ba? Yung nangyari yun, nasa pilitan anak ko, sumama ako sa asawa. Tinanggap ko rin, oo. Pero kahit mahapdi, sige. Anong hapdi po? Oo, mahapdi ang nararamdaman ko, anak ko. Ang isip ko, opo, talagang hindi mabura-bura yun. Gusto ko lang linawin, Mami D. Oo, anak, tutuy ni anak ko nga. Hindi mabura-bura yung nasa, ay, kain ka na. Pero nung Ang mahapdi na yun. sumama ka na Mami Di, na in love ka ulit o ano? Ay, hindi naman. Pero sa pilitan anak ko, naging 3 yung anak ko na naman. Eh di naging 4. nadagdagan. Oo, naging 4. Ay, akala ko ba naman magbabago? Hindi, kumbaga, hindi lang ang puso ang humapdi ni Mami D, pati dito. Bawa naman. Akala ko may pagbabago anak ko. Opo, sabi niya, Wala pa rin. sabi niya, ganun pa rin. parang logi ako, puso lang Pinasan humapdi ko. ah. Pinasan ko, nagtiis ako. Kahit sino pang yung lalaki na dyan na nagpaparamdam na gano'n. Sabi ko, Siguro ano nagalit gagawin si sa Mami akin? D, sabi niya. Katulong? Nagalit siguro si Mami D, sabi niya sa sarili niya, hindi lang puso ang mahapdi, pati dito hapdiin mo dad. Totoo na ko, doon ako natutong kumanta. Kahit Tagalog lang. Mayroon. Makikirot, dinadaan mo na lang sa makikirot. Kaya pala. Oo. Hanggang sa mga pastor, nandyan na naman sa madaling salita. Sige. Oo, nagtatrabaho po ako. Hanggang sa naintay ko kayo, anak ko, kaya sabi ko, Lord, salamat po. Puro mga hulog mong mga taong pumunta sa akin. Kaya, Lord, hanggang dito na lang ako kay Aquino. Sabi kong ganon. Sa team niya. Yun ang maging buong buhay ko rin na anak ko. Totoo. Ay. Kaya nanin, Mami Miling. Ano po masasabi niyo daw? Ako ang masasabi, Ate Rebecca. ang masasabi ko, kung ako lang, kung maaanin ng anak ko, ako lang mag-ano sa mga anak ko. Kung ako lang ang mangyari ganyan, hindi ko na mag-aasawa. Siyempre, yung sinabi niya, totoo kasi yung sinabi na, hindi niya mahalin ng anak mo. Yun ang, wag mo tanggapin kung may magliligaw sa'yo. The best ka na, anak ko. Huwag tagapin. Ang niyang tanggapin kung mayroong lumiligaw, wag mong tanggapin na kasi hindi mahal ng anak mo. Eh Mami, kung kailangan na po. Kailangan, Gasgasan na lang ng asin. Para pinagati. Oh, yeah. tito anak ko, haban na lang po. Pagbiasya ko, haban magayta, haban anak tam. May biasya na rin, biasya na. O, Mami Nils, ano yung sa inyo? God bless ka mo. Kaya magandang hapon, pamangking. Sana yung sinabi mo, tuparin mo. Kasi ako, 7 ang anak ko. Wala na yung asawa ko. Eh ngayon, nag-asawa na rin sila. Iisa na lang ang kasama ko. Kaya, awan ng Panginoon, nagaya ako ng mga vlogger, sumama ako. O di nakapagpainga din ako sa bukid. Dahil bukid, gabi, araw, nasa bukid ako. Sa awan ng Panginoon, napalaki ko yung mga anak ko, nag-asawa na ngayon sila. O ako na lang mag-isa. Kaya ikaw, pagtiisan mo anak, maganda yung tama-tama sa Ate Rebecca. tama-tama sa Panginoon yung tama-tama sa Panginoon yung ginagawa mo Mahal din yung anak. Ay, anak ko. Kasi kung tatanda ka, walang mag-asikaso sa iyo kung hindi yung pamilya mo. Kaya, Bata pa si ate. Ang kaganda. sa bagay, bata ka pa. Pero meron pa mas bata dyan. Yung lola ko nga, 20 plus lang na nabiyudo, pero hindi nag-asawa. O, 20 plus lang Sa bagay, kung lalabanin mo, pero sa'yo merong- yan, ako, nasa sa'yo. Wala sa bata o sa matanda. Wala sa Kasi inyo. meron ding seniors na biyudo, nag-asawa agad. Oo nga, yung iba nga. Oh, ayaw ko na. Kung sino mang pumasok sa akin ng lalaki, kaya kong suntukin Ayaw ko na sa buhay kong babalikan ko pa yung irap Ha? Suntukin niya po pagkatapos. Suntukin ko.
ako susuntikin niya. Ay, nako, wag na. No, maraming salamat na anak ko. Ayun, basta pagbutihan mo anak ko. Totoo yan, totoo yan. Kahit nagpapatawa lang tayo, pro, may mga laman yung mga sinasabi ng mga seniors natin. Kati Joanne, mamisahe mo. Tumiyan pa na eh, kanina eh. Wala akong masasabi. Wala kang masasabi, kumain ka. Kumain ka lang. Sige, wag ka lang. Kumain ka. Kain na lang, kain. Wala akong pong masasabi. Dahil po nasabi na po nilang lahat, tama naman po. Pero pag nangangati po, wala na po kaming magagawa. Kasi ganyan gina. Sira pa. Ay, hindi. Malambot lang. Ganun po, si ate. Si ate. Kasi single parent ito. Kasi single parent ito na walang anak. Ang masasabi ko po kay ate, tama nga naman po yung ano niya sa mga bata, Mahalin na lang. na mahalin na lang po yung bata. Wag na po mag-aasawa kasi Huwag ka matulad sa akin. Mag-focus na lang. mag-focus na lang po sa anak po. Tsaka kung mag-aasawa ka naman po, kung sasaktan naman po yung anak mo, Mas wag na mahirap. po. Mas masasaktan ka lang po lalo. Tama. Yun lang po yung masasabi ko kay ate. Kaya God bless po ate. So ayan po mga kabayan, lahat naman very well said yung mga advices ng ating mga chocolate girls, no? Pero syempre, ang magiging final decision nun is kay ate. Pero nanggagaling naman mismo sa kanya is talagang ayaw niya at nakafocus siya sa mga bata. Yung mga mensahe ba nila at mga advices nila ay tama po ba para sa inyo, Ate Rebecca? Opo. Ganon din po yung sa ano ko sa loob ko po na ganyan din po ayaw ko rin po mag-asawa. Okay, so sa hapong ito, Ate Rebecca, talagang sakto ito sa iyo, no? Dahil sa mga pinagdaanan mo at ako'y napahanga sa iyo, isang dakilang nanay, gagawin ang lahat para sa mga anak na hindi susuko, na kahit mag-isa mong igapang ay kakayanin mo. Okay, sige. Gagwapo naman ng mga bata. Ba't ito? Ito, mga anak mo. Oo naman, oh, ganyan. Mga unat na yung mga anak niya. Oh. Ang gaganda at ang gagwapo naman. Okay, pasok sa Rock TV and Team Lorry Driver. Pagpasensyahan nyo na yung mga lakad nila kasi talaga may mga senior na sila. Ay, ayan. So may bigas at assorted groceries na kayo. Salamat sa mga sumusuporta sa Team Lorry Driver at sa Sara Cute TV at kay Madam na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa suporta nyo. Alright, so Ayan, bukod pa rin yan sa grocery at bigas, syempre merong Thank you po. Maraming salamat po. ayan, pambili ng ulam, no? Alam kong gaano ka kasaya ngayon sa biyang natanggap mo dahil malaking tulong ito, no? Pero mo pamasahe mo palabas, no? Doon mo na kukunin lahat and then magkano lang iuwi mo dito and then pag hati-hatiin mo pa yan, no? Para sa kanilang lahat. 6, hindi po biro, or 5 anak ang pagkakainan araw-araw. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat po talaga, no, sa inyong suporta na spread out natin yung pagmamahal natin, no, na hindi lang tayo sa isang lugar na talagang umiikot tayo kung saan-saan, no, sa kabundukan, at isa sila sa natagpuan natin dito, no, na kanya-kanyang storya din po ang mga buhay nila dito mga kabayan, na nandito tayo patuloy sa mission natin para magbigay ng pagmamahal sa kanila, na para sa tingin natin mga kabayan na maliit lang, pero para sa kanila ay napakalaking tulong at bagay sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya maraming salamat po sa aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po ng yumakap sa aking munting adikain. Maraming salamat po sa inyo. Nagagawa po namin ito dahil po sa suporta at pagmamahal nyo po sa akin araw-araw. Kaya manood without skipping ads at
Paki-share na rin po mga kabayan, ganoon din po ang Makoy Jacoy, Team Lorry Driver, Sarah Q TV at iba pang nabanggit ko kaninang mga channel na nakaalalay sa atin. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Isa din po ito sa very generous sponsor po natin. Silent sponsor from Woodland, California na taga San Nicolas, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Okay, so ayan lang. Tuloy ang buhay, Ate Rebecca. Laban kung laban, no? At manalig lang, hindi ka pababayaan. Okay, so Nicolas, Pangasinan. Salamat and God bless you all. Bye! Maraming salamat po sa suporta ninyo kayong mga sponsor. Ayan, okay. Dito na kami, ha? Okay. Thank you po. You're welcome, Ate Rebecca. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.